Si Ginang Margaret ay lihim na nakikipagkita sa isang binata sa 5-star hotel. Ngunit wala pa siyang nagagawa, namatay na ang binata. Si Ginang Margaret ay lihim na nakikipagkita sa isang binata sa 5-star hotel. Si Ginang Margaret ay lihim na nakikipagkita sa isang binata sa 5-star hotel. Nanginginig na hinayla ni Margaret ang bag, ngunit dahil sa sobrang lakas ng paghila, tumalsik ang dugo sa kanya. Si Ginang Margaret ay lihim na nakikipagkita sa isang binata sa 5-star hotel. Nanginginig na hinayla ni Margaret ang bag, ngunit dahil sa sobrang lakas ng paghila, tumalsik ang dugo sa kanya. Sa takot, tinawagan ni Margaret ang isang sikretong numero. Hindi siya makontak, lubos na nagpanik si Margaret at nadulas pababa sa sahig. Kung mabunyag ito, masisira ang pamilya, karera, at maging ang buhay niya. Biglang tumunog ang telepono, tinawagan siya ng misteryosong tao. Tinanong ng kausap si Margaret kung bakit nito nakuha ang numero niya. Ngunit hindi niya masabi kung sino siya, kaya sinabi na lang niya na sinabihan siya ng kausap, na kung may seryosong bagay na kailangang ayusin, tawagan ang numerong ito. Sinabi niya na sa buong syudad, iisa lang ang taong kayang gumawa ng trabaho niya. Ang taong ito ay isang eksperto, at mula sa sinabi nito, makikita na ang problema ni Margaret ay kayang lutesin, kaya sinabihan siya ng kausap na ayon ang ilaw at huwag guluhin. Ang ibang bagay, pagkatapos ay pansamantalang tinawag ng misteryosong tao si Margaret Mann. Lumabas ang espesyal na tagalinis, inihatid siya ng driver sa ilalim ng hotel. Pumasok siya at nagpalit pa ng gamit, kinuha ang cart ng hotel. Pagpasok, nagtanong si Margaret Mann tungkol sa sitwasyon. Si Margaret ay may malawak na karanasan. Nagparehistro siya sa hotel gamit ang peking pangalan at walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa hotel. Habang nakikinig, pinagmamasdan ni Margaret Mann ang sitwasyon, kinuha niya ang propesyonal na kagamitan at tinanong si Margaret, kung normal, ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Nag-isip siya at sinabing nasa bahay lang siya nagtatrabaho o nanunood ng sine kasama ang kanyang anak na babae. Pinayuhan ni Margaret Mann si Margaret na sabihing nanunood lang siya ng TV kasama ang kanyang anak na babae ngayong gabi. Ang ibang mga bagay ay ipaubaya mo sa kanya para masigurong hindi madadami si Margaret. Sa hinaharap, makakasama pa niya ang mga binata kapag hinawakan ni Margaret Mann ang leeg ng bangkay. Biglang may kumatok sa labas. Sinunod ni Margaret ang sinabi ni Margaret Mann. Sumagot na hindi na kailangan ng room service. Ngunit may narinig silang nagbukas ng pinto. Agad na nagtago ang dalawa nang makita iyon. Dahan-dahang pumasok ang isang propesyonal na may palayaw na pamman. Nang magkaharap sila, naintindihan nila na sila ay magkatrabaho. Nang makita ni Margaret na wala ng panganib, lumabas na siya. Nang malaman niyang si Pamman din ang ipinadala para ayusin ang gulo na ito. Tinatanong ni Pamman kung sino ang nagpadala sa kanya rito. Hindi nagsalita si Pamman kundi itinaas lang ang tingin sa kamera sa dingding. Nagalit si Margaret Mann at nagmura. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng hotel. Sinagot ito ni Pamman. Tila alam ng nasa kabilang linya na may dalawang eksperto roon. Pagkatapos, ibinigay ni Pamman ang telepono kay Margaret at sinabing pumasok sa banyo para sumagot sa labas. Nagkatinginan lang sina Margaret Mann at Pamman. Pinagalitan ni Margaret Mann si Pamman dahil sa paggamit ng lihim na kamera. Ito ay malinaw na ilegal. Hindi naman nag-alala si Pamman. Sinabihan pa niya si Margaret Mann na umalis na dahil siya na ang bahala sa lugar na ito. Sa pagkakataong iyon, nagkasundo na sina Margaret at ang nasa kabilang linya. Lumabas siya at sinabog ang loudspeaker. Ang kausap niya ay si Pamela. Siya ang may-ari ng hotel na ito. Nakita niya na may patay sa kanyang hotel. Kung mabunyag ito, masisira ang reputasyon ng hotel, at dahil si Margaret ay isang sikat na abogado, lalo na hindi niya pwedeng hayaang mabunyag ito, kaya kinuha ni Pamela si Pamman at kinuha naman ni Margaret si Margaret Mann. Ngunit ang dalawa ay nagtiwala lang sa kanilang pinili pagkatapos nilang mag-usap. Nagdesisyon sila na kailangan nilang magtulungan para ayusin ang gulo na ito. Ngunit magkalaban sina Margaret Mann at Pamman, nagtinginan sila pagkatapos ay sabay na tumanggi. Si Margaret Mann ay nagdala ng bag at umalis. Si Pamman naman ay sumagot sa telepono at nagbigay ng alok. Nang makita ni Pamman na iginigiit pa rin ni Margaret Mann ang kanyang desisyon na umalis, wala na siyang nagawa kundi ang gamitin ang huling paraan. Nakuha na rin ng kamera ang mukha ni Margaret Mann. Si Pamela ngayon ay may hawak na ebidensya, kahit para sa sarili niya. Kailangan pa ring tapusin ni Margaret Mann ito, at si Pamman ay nahaharap din sa problemang ito.
Kaya wala silang magawa kundi ang magtiisan sa isa't isa. Pag-uusapan nila ito ng magkasama, at una, kailangan nilang alamin ang detalye ng nangyari. Sinabi ni Margaret na pagkatapos ng aktibidad ngayong araw, pupunta siya sa bar dito, at nang pumasok siya sa banyo, di may binatang kusang kumausap sa akin. Kaya pala sabik na sabik si Margaret na magrenta ng kwarto dahil kayong dalawa. Pero sinong mag-aakala na masyadong malikot tong batang to at tumalon sa kama? Hindi nakatayo ng maayos, natamba, at namatay agad. Matapos malaman ang sitwasyon, kumilos agad kayong dalawa. Naghanda si Margaret man ng damit para kay Margaret, tapos kumuha rin si Pam man. Sakto namang may isang set ng damit na gusto ni Margaret. Pagkatapos magpalit, tahimik na umalis siya. Sa loob, kayong dalawa na lang ang natira. Kahit hindi nyo gusto ang isa't isa, kailangan nyo itong tapusin. Habang abala si Margaret man sa ginagawa niya, pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Pam man na umiinom ng coke. Labis na nagalit si Margaret man. Sumandal si Margaret man at tinanong si Pam man kung bakit hindi ito gumagawa. Sinabi naman ni Pam man na ang trabaho niya ay siguraduhin na si Margaret ay hindi madadami sa usaping ito, kaya kailangan niyang ayusin ng maayos ang lahat. Ang trabaho ko naman ay siguraduhin na matatapos mo ang lahat ng gawain, para hindi madamay ang hotel. Sa madaling salita, ako ang iyong tagapamahala, itinuro pa ni Pam man ang camera. Galit na nagmura si Margaret man, at pagkatapos ay bumalik sa pagtatrabaho. Galit na binalutan ni Margaret man ang bangkay. Pagkatapos ay tumakbo sa banyo para maglinis, pumasok si Pam man at nagtapon ng lata ng coke, na mula sa galit si Margaret man. Nang umupo si Pam man, nakakita siya ng isang bagay sa tabi ng sofa. Lumapit siya para tingnan, ito ay isang bag, at ang laman nito ay nagpatakot sa kanya. Nilapitan din ni Margaret man para tingnan at nagulat din, ito ay 4 na bag ng droga. Lalong lumala ang sitwasyon, nang makita ito ni Pamela ay agad siyang tumawag, ngunit nagkaiba ang kanilang opinyon. Hindi maintindihan ni Pamela ang sitwasyon, ngunit alam niya na kahit itapon o ibigay sa pulisya ang droga, tiyak na magkakaroon ng problema ang hotel. Kaya inutusan niya ang dalawa na ibalik ang droga sa pinanggalingan nito. Hindi pa sila sumasagot ay binabaan ko na ng tawag, ngayon ang bangkay na lang muna ang aayusin, tapos yung droga. Pagkatapos, binalot ni Margaret man ang bangkay gamit ang tape at tuwalya. Pagkatapos, nag-isa niyang hinayla ang cart at madaling naayos ang bangkay. Kaya pinuri rin ni Pam man ang dalawang nagdala ng bag at nagtulak ng cart papunta sa elevator. Pababa sa parking basement, mahusay na pinuputol ni Pam man ang mga cable ng kuryente. Sa monitoring room, kaya lumabas nga ang security guard para mag-check ng sitwasyon. Pero ayaw ni Margaret man na magpautang kay Pam man kaya hinaranggan niya ang gate. At nagmaneho papasok, hindi pinansin si Pam man na nagsasabing mayroon siyang parking card. Nang dumating si Margaret man para magmaneho, inilagay na ni Pam man ang barrier. Agad na kinuha ni Pam man ang card ni Margaret man, pinapasok ang sasakyan, at inihagis ang bangkay sa trunk. Si Margaret man, na puno ng galit, ay sa wakas ay may mapagbabalingan, kaya umakyat siya. At humingi na personal niyang makita ang pagbura ng kabilang panig sa camera. Ngunit agad tumanggi si Pam man dahil hiniling ni Pamela na huwag ipakita kay Margaret man ang laman ng camera. Dito nagduda si Margaret man na ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang sabwatan ni Pamela para takutin siya noong sila ay nag-aaway. Ang hindi nila inaasahan ay bumalik ang gwardya. Wala silang nagawa kundi patumbahin ang bata dahil iisa lang ang nag-iingat kaya hindi sila pinaghihinalaan. Pagkasakay sa kotse, pinagalitan ni Pam man si Margaret man dahil hindi nito sinuri ang pulso. At sinisi rin siya ni Margaret man dahil hindi na inulit ni Pam man ang pag-check. Pero kahit sino pa ang sisihin nila, buhay pa rin ang bata sa trunk. Ngayon, mas lumalala ang sitwasyon. Pero biglang sinabi ni Pam man, mas mabuti kung ganito, dahil alam ng batang ito ang pinagmulan ng bag ng droga. Maghanap tayo ng ligtas na lugar para tanungin siya mamaya. Hindi ba mas mabuti kung direkta na lang nating itanong? Kaya nagmaneho sila patungo sa Chinatown. Ang makasama si Margaret man sa ganitong masikip na espasyo, ay labis na ikinaiinis ni Pam man. Si Margaret man, ay kusang nagsalita tungkol sa impormasyong nalaman niya. Ang Armenian, ay dating mayroong ganito, isang malaking dami ng droga. Nawala ito bigla habang dinadala mula sa Europa. Marahil ang mga bag ng bata ay isa sa mga iyon. Posible na ang bata ay isang adik kaya nagpanggap na patay.
Ngunit kahit alam ni Margaret man ang pinagmulan, hindi siya naglakas loob na bumalik. Dahil ang mga Armenian, kapag naghinala lang kung sino ang magnanakaw, ay agad na aalisin. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang dalawa sa teritoryo ng kakilala ni Pamman. Bumaba muna si Pamman sa sasakyan, kailangan niyang humingi ng pahintulot bago niya maisama si Margaret man. Sa ilalim ng pagbabantay ni Margaret man, isinalaysay ni Pamman sa labas ang buong kwento. Pagkatapos ay binuksan ni June ang pinto at lumabas, at habang kinukutsa ni Pamman si Margaret man, tahimik na nakatayo sa likuran niya ang kausap at batiin si June. Nalaman pala na ang hinahanap ni Margaret man ay siya rin. Agad na sumingit si Pamman at nagtanong tungkol sa relasyon ng dalawa. Naghahanda na sanang mag-away ang dalawa nang biglang pumasok sila sa loob. Lumingon si Pamman at nakakita ng isang taong dumaan. Ngunit walang ginawa pagkatapos ay nagmaneho si Margaret man. Papunta sa likurang pinto, buti na lang at buhay pa ang bata. Dinala na lang siya ng dalawang tao sa loob. Pagkatapos suriin ni June, nalaman niyang napakalala ng sitwasyon. Halos walang tibok ng puso, o kaya naman ay nakalanghap ng sobrang daming synthetic drugs o overdose. Sa oras na iyon, nag-away na sina Margaret man at Pamman at sa huli ay pinalabas sila. Pumunta sila sa bar, uminom ng alak at umupo para mag-usap. Sinabi ni Margaret man na si June ang nagligtas ng buhay niya. Bago ka pa niya makilala, naghanap siya ng ibang doktor para tanggalin ang bala. Nakuha ang bala, pero ninakaw din ang isang bato mo. Naaawa si Pamman, pareho tayong nagpatingin sa iisang doktor sa Chinatown. Kaya pala hindi ka pa. At sa sandaling iyon, may tumakbong palabas. Sinabi ni June na habulin at hulihin ang bata na nakadroga. Dalawang tao ang nagmaneho para habulin siya. Si Margaret man ay umatras sa eskinita at pagkatapos ay lumabas sa pangunahing kalsada. Nang makita nilang tumakbo ang bata papasok sa gusali, pinababa nila si Pamman. Naghiwa-hiwalay sila para hulihin ang batang mabilis tumakbo. Hindi maabyutan ni Pamman, lalo pa at bumilis ang takbo ng kalaban. Sa pagkakataong ito, si Margaret man ay tumakbo na patungo sa likurang pinto ng palengke, at nang makalabas lang siya ay nabangga siya nito. Malakas na pinreno ni Margaret man, at sa takot ay tumalon siya at umikot ng 360 degrees sa ere at lumapag ng perpekto. Nakangiti lang si Pamman habang pinapanood, ngunit hindi siya nagtagal sa pagtawa. Dahil nagsimulang tumakbo palayo ang lalaking ito, hinabol siya ni Pamman habang nagmumura. Ngunit hindi ito tumigil. Nang makita niyang hindi niya maabyuten, naalala ni Pamman ang ninakaw na bato niya, at tumakbo ang bata patungo sa tulay. Nang makita iyon ni Margaret man, agad siyang lumingon at nakipagtulungan si Pamman na habulin ang batang umakyat sa hagdan. Huminto ang sasakyan ni Margaret man sa harap niya, at hinaranggan naman ni Pamman ang daan sa likuran. Galit siyang hinablat ang buhok nito at inihagis sa sasakyan. Ngunit nang bumalik silang dalawa, naitaboy na ni June ang mga ito palabas. Pero mabait pa rin siyang naghagis ng gamot sa bata, saka, hindi ko siya sinamahan sa kama. Ginugulo ka lang niya. Pagkatapos ay nagtayo sila, para lutusin ang isang napakaseryosong problema. Iyon ay ang iwan ng bata sa bahay. Sino sa kanila na nasa ganitong trabaho ang ayaw na malaman ang kanilang tirahan? Pagkatapos ng pagtatalo, nagdesisyon silang dalhin ang binata sa isang motel. Ngunit dahil sanay sila sa mga patay, hindi nila alam kung paano mag-interrogate ng buhay. Matapos ang ilang pag-uusap, nagpasya silang si Margaret man ang mauunang magtanong. Sinunod ni Pamman ang utos ng boss, at pumasok silang dalawa. Nakatayo si Pamman sa gilid habang si Margaret man ay umupo sa harap ng binata. Diretso sa punto, tinanong niya kung saan nanggaling ang droga. Ang binata ay inosenteng nagsabing wala siyang alam. Ang ginawa ni Pamman ay nagpatingin sa kanya kay Margaret man. Ngunit kinuha rin niya ang natitirang 2 blok mula sa binata. Hindi pa rin niya inaamin na kanya iyon. Tinawag ni Margaret man si Pamman sa pasilyo. Hindi alam ng bata kung ano ang nasa kamay ng dalawa. Wala namang alam ang kabilang panig pero ginawa pa rin iyon ni Pamman. Mas lalong natakot ang bata pero inakala ni Pamman na walang kakayahan si Margaret man. Kaya paulit-ulit siyang nagtanong ng tanong na hindi alam kung paano sasagutin. At nagmatapang silang sinimulan ang phase 2. Dala-dala ang gamit para suntukin ang bata. Hindi nila inakala na magiging epektibo ang diskarte na ito. Agad siyang nagtapat na si Jella. Nagulat ang dalawa. Si Jella ang pinakamalaking drug lord sa syudad. Bakit siya nadawit dito? Subukan mong alalahanin kung ano ang nangyari ngayong araw. Hindi siya gigolo, isa siyang estudyante sa kolehiyo.
Dahil namatay ang nanay ng nagdala ng kargamento ngayong araw. Kailangan niyang pumunta sa ospital para sa mga papeles, pero may dala siyang napakahalagang package. Dahil gusto niyang tulungan ng kaibigan niya kaya tinanggap niya ang trabahong maghatid. Pagdating niya sa delivery location sa gabi, dahil sa sobrang takot, uminom siya para mawala ang kaba. Nakilala niya ang isang magandang dalaga na nag-aya sa kanya na uminom. Kahit inanyaya pa ako sa kwarto niya kaya nakalimutan niya ang tungkol sa pagde-deliver kasama ang ate niya, na nagreklamo dahil sa sobrang pagka-curious ay nakahit-hit ng droga. Sa huli ay naging ganito pagkatapos magkwento ng bata. Tinanong ng dalawa ang telepono ng bata para malaman kung nasaan ang lugar ng delivery nang malaman nilang ang gamit sa pakikipag-ugnayan ay cellphone. At hindi siya narito kundi nasa nightclub, kaya agad na umalis ang tatlo papunta sa nightclub. Sa kalagitnaan ng biyahe, natakot ang bata at tinanong ako kung maaari pa siyang sumali sa susunod na pagsusulit. Ayaw talagang sumagot, pagkasabi nito ay agad na tiningnan ni Margaret Mansi. Ngunit pagdating nila sa club, nakita nilang puno ng mga taga-Colombia ang labas. Agad nilang nalaman na may problema, kaya nagtanong ang bata kung ano ang ginagawa nila. Ang dalawa ay ayaw sanang magsalita, ngunit naglabas ang bata ng pager para magbanta. Kaya napilitan na lang nilang ipaliwanag na ang trabaho nila ay pawang mga wolves. Wala silang kaugnayan o alitan sa interes. At saka, sina Pamman at Margaret Man ay nakagawa na ng masama sa mga taong nasa labas. Kung makita ng kabilang panig na magkasama sila, magdududa sila. Agad na alisin ngayon, ipaubaya na lang sa bata na kunin ang pager. Ang dalawang taong may dalang droga ay pumasok at hindi dapat mawala sa paningin ng isa't isa. At manalangin na hindi sila makita ni Dimitri na magkasamang kumikilos. Pagkatapos, 3 tao ang lihim na pumasok sa loob ng nightclub. Ang bata ay umakyat sa entablado para kunin ang iniwan ng kaibigan niya. Habang sina Pamman at Margaret Man ay nagtinginan sa gitna ng mga tao kung nasaan si Dimitri. Ang resulta, kinuha ng nightclub ang maling gamit, kaya kailangan na lang pumasok ng bata para kunin ito. Ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Dimitri at hinayla papalabas. Gusto silang habulin ng dalawa ngunit napigilan sila ng mga tao. At saka pinapagsasayaw pa si Dimitri na nakatingin lang. Hindi sila naglakas loob na umalis at makaagaw ng pansin. Ngunit nangyari pa rin ang masama, nakita sila ni Dimitri at hindi na siya nakangiti. Mas malala pa, patuloy silang nagpapalit ng pwesto sa sayaw. Sa huli, nang makita sila ni Dimitri, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Ang resulta, nagturuan sila ng baril. Lumapit si Dimitri, kinuha ang baril nila, at pagkatapos ay ipinatuloy ang kasal. Samantalang dinala niya ang dalawa, umupo si Dimitri at pinapaliwanag sila. Malinaw kung bakit ka sumugod sa kasal ng anak mo at naglakas loob pang magbunot ng baril. Nagsimula silang umarte. Dimitri, kilala mo ba itong demonyong ito? Wala kayong pinagkaiba sa mga nagbibigay ng serbisyo. Narinig ni Pamman iyon at agad siyang kumilos, sinuntok niya ito. Hindi naglakas loob si Dimitri na tumingin at pinahinto ng kanyang mga tauhan ang dalawa. Nagpanggap si Pamman na galit at umalis upang ipagpatuloy ang pagganap at matiyak na totoo ito kay Dimitri. Nagkrus ang landas nila sa huli, nagbigay ng pagbati sa kasal, at pagkatapos ay umalis. Nang lumabas si Margaret Man, sinubukan niyang kalmadong dumaan kay Pamman. Pagdating sa sasakyan, naghihintay na ang bata dito. Ngunit mukhang binugbog siya at hindi pa nakakakain maghapon. Dinala ng 2 tao ang bata sa isang fast food restaurant habang nasa banyo ito, ipinahayag ni Margaret Man ang kanyang hinala. Si Jella ay tiyak na nasa tabi ni Dimitri bilang especially iya. O baka naman gusto lang kumain ng bata sa magkabilang panig. Sinabi ni Pamman na ginulo ni Margaret Man ang plano, ngunit nakaramdam naman si Margaret Man ng masyadong maraming problema. Ang bata na naghahatid ay malinaw na natrap at saka, paano kukunin ni Jella ang mga kalakal? Narinig ni Pamman na makatwiran ito at nagmungkahi na hanapin muna ang delivery address. Isa sa dalawang nagde-deliver pero mariing tumanggi si Margaret Man. Pinilit na ang batang nagde-deliver ang pumunta dahil nakita niyang hindi makatao si Pamman. Ipinaliwanag ni Margaret Man na dapat sundin ang natural na daloy. Kahit mamatay, dapat sa ganitong paraan. Ituring na lang na malas, biglang umugang ang pager. Iniwan ito ni Margaret Man kay Pamman. Hindi inaasahan, ibinaba rin ito ni Pamman. Sa huli kinuha lang niya ang salamin niya at isinuot. Talagang walang pinatutunguhan ng oras, lumabas ang bata. Nang makita ang address ng pagpapadalhan, napabuntong hininga siya ng maluwag. 3 tao ang pumunta sa lugar ng paghahatid,
Ang bata ang may hawak ng bag ng droga at pumasok sa loob. Sa huli, natapos nila ang misyon, ngunit pagkatapos noon, may ilang sasakyan sa harap. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim ang sumugod sa loob. Napagtanto ni Pamman na sila ay mga Armenian. Sa huli, nakasalubong pa nila ang mga tauhan ni Dmitri. Dinakip sila sa akto at gusto pa nilang patayin sila para manahimik. Sinubukan ni Margaret Man na umatras, ngunit masyadong agresibo ang kalaban at hindi sila makatakas. Pinindot ni Margaret Man ang pindutan para bumukas ang trunk, at sinamantala nila ito para kumuha ng armas. Narinig nila ang kalaban na nagpapalit ng bala, sabay silang tumayo para patayin ang 3 tao. At saka pumasok para tingnan ang sitwasyon, hindi nga nagkamali. Nakita ni Margaret Man na may GPS tracker sa sasakyan ng Armenian. At pinatay ang lahat ng tao sa loob ng bahay, pero ang batang iyon ay napakaswerte. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtago sa trunk ng kotse. Sinabihan siya ni Margaret Man na ituloy ang paghahatid. May napansin si Pamman, kaya inasinta ni Margaret Man ang bata. Sa sandaling ito, matatapos na ang lahat kapag napatay ang bata. Ngunit hindi niya magawang barilin, at sa sandaling iyon, itinutok din ni Pamman ang kanyang baril. Nang ibaba ni Margaret Man ang kanyang baril, binaril siya ni Pamman. Walang nangyari sa 2 tao, nabutas ang bag ng droga. May tracker sa loob, nakita ang inosente at tanggang tingin ng bata. Nagmadaling nagpalit ng usapan si Margaret Man, umalis na tayo dito. Pero nabutas ang kotse mo, 3 na lang ang naglakad. Ang tren, talagang matanda na, hindi na makapagpuyat. 2 tao ang sunod-sunod na umuungol, natalsikan ng dugo ang damit mo. Nang makita ni Pamman na nag-aalala si Margaret Man, nag-alala rin siya, baka nga tinamaan talaga ng bala. Hindi inaasahan, pagkatapos noon, biglang tumawa si Pamman. Si Pamman ay sumagot sa akin na hindi niya alintana kung mabuhay o mamatay ka. Dinala nila ang bata sa bahay at nakipag-usap sa kanyang ama. Para hindi na ikalat pa ng bata ang tungkol dito. Isang mahabang gabi ang natapos din, nag-almusal silang 2. Kahit nabuhay pa ang bata, para kina Margaret Man at Pamman, hindi pa tapos ang lahat. Dahil malaki ang posibilidad na sila ay patahimikin. Naghiwalay sila ng landas, kailangan mong manumpa sa trabahong ito. Ang panatang ito ay kumakatawan sa iyong pagkatao. Nagulat si Margaret at lumingon, napagtanto niyang iisa lang pala ang boss ng 2. Hindi inakala ni Pam na ang isang walang kabuluhang sinabi niya ay makakarinig ng ganoong nakakagulat na balita. Dahil dito, muli nilang sinuri ang mga ebidensya. Tiyak na alam ng boss ang tungkol sa batang nagde-deliver. Kung patay na ang bata, dapat may ibang magpapatuloy sa pagde-deliver. Tumawag siya sa isa sa kanila. Pero walang sumagot, kaya tinawagan niya ang isa pa. Hindi nila inaasahan na pareho silang darating, at ang pagde-deliver ay para pag-awayin sina Jella at Armenia. Sa orihinal na plano, dapat sana ay sila ang mapapahamak. Hindi ko inakala na si Margaret Man pa ang nagpadala sa bata para mag-deliver. Talaga nga naman, walang tao sa loob ng kainan, lahat sila ay mga mamamatay tao. Sabay na yumuko ang 2 at naghanda, si Pam Man, nagbilang ng 3, 2, 1. Sabay silang nagpaputok, nagtatapos na ang pelikula. Ang pamagat ng pelikulang ito ay Wolves. Ang tanong ngayong linggo ay para sa 2 veterano, sina Doc Clooney at Brad Pitt. Sino ang mas gusto ninyo? Kung si Doc Clooney ang napili ninyo, mag-comment ng numero 1. Kung si Brad Pitt naman, mag-comment ng numero 2. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits.